spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
episode of Empress Talks. And you know what? Today, napaka-espesyal ng araw natin. It's because ang guest natin ay, kumbaga, he brings light, he brings joy to the community because of his humor and because of his personality. And I can't wait ma-interview itong tao na to kasi isa siyang achiever, not just humor ang meron sa kanya. So please welcome the Mr. Intensity of Elites Empire, Bong Cinco Jr. Hi everyone, this is Bong Cinco Jr., Mr. Intensity of Elites Empire, your Bisayang Laagan from Cebu City. Laagan. Yes, Bakit Laagan? Ano ibig sabihin nun? Kasi Ayan. syempre may mga audience tayo na mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Ayan, Laagan means bulakbol, char lang. Yung parang mahilig gumala, mahilig mag-travel, explore, and adventure talaga sa buhay up. Oh, pag sinabi adventure sa buhay, ano sa'yo yun? Parang for me, parang pagdating sa adventure sa buhay, yung tipong aside sa gumagala, gusto at willing matry yung mga bagong bagay para ma-experience more ang life up. That's nice. Kaya ka pala naging seaman. Yes. Kasi talking about your profession, ikaw ay isang seaman. So, before anything else, bakit mo napili ang pagiging seaman? Ayun. Actually, nung pinanganak talaga. Nung lumaki ako, pinagpilian talaga namin na... Pinanganak ka naman eh. Pinanganak ka naman. Oo, tama naman. Tama naman. Parang nung pinanganak ako, nung lumaki, parang nakikita ko kasi sa amin, pinagpipili ako ng family ko, ng parents ko. Sabi niya, ano ba yung kurso na kukunin mo? Kasi growing up in a family, kasi yung family namin, hindi naman talaga, pinanganak akong mayaman talaga ba? Wala kaming background na seaman or what, na magandang pamuhay kasi sa bukid ako pinanganak eh. So, alam mo yung feeling na pinanganak na walang kuryente, no? Shoutout sa mga nanonood right now ng mga taga-bukid din. Lumalaki na. Parang yung ilaw nga namin that time is yung lampara lang, yung nilalagyan ng gas. Tapos yun na, paggabi. Tapos dumating sa point na tinatanong na ako ng family ko kung anong profession na gusto nilang ipatake sa akin. Sabi ko, gusto kong it's either doctor or seaman. And sabi nila, maganda daw yung seaman. That time, wala naman akong choice. Parang, yes, sabi nila, maganda daw yung seaman. Kaya doon, pinili ko maging seaman up. Pinili mo maging seaman. Talking about that na sabi mo, lumaki ka sa bahay na walang kuryente? Yes. As in, lampara lang? Yes, How long was that? Mula pinanganak hanggang... Mga nag-elementary ako up, ganun yung buhay namin. Kasi sobrang bukid namin. Kaya yung pamumuhay namin doon, pagsasaka up, yung nag-aararo, wala kaming sariling kalabaw. Shoutout sa mga may kalabaw dyan. Di ba kasi yun yung ginagamit namin up. Nung maliit pa ako, sinasama ako ng papa ko mag-araro. Yung sumasakay ako sa daro yung tawag. Anong tawag dyan sa yan yung sinasakyan ko habang nagtatanim sila. So, yun yung feeling talaga up na lumalaki na ako, na ganun yung situation namin up. Grabe, no? Lumaki ka pala sa ganon. Yes. Anong mga childhood experience mo nun? Habang nag-aararo kayo, o baka nakakita ka ba ng white lady? Wala naman. Di ba sa mga bukid? Sabi nila may mga ganon. Yes. Wala, hindi totoo yun. Actually, tinatakot din talaga kami ng ganyan. Matulog ka na, may mga ganyan. No? Tapos pag mga gumagala, diba? Maaga dapat umalis kasi wag magpagabi kasi baka makita ka ng ganito. Kasi yung bahay namin malayo sa school. Di ba? Gano'ng kalayo? Maglalakad, imagine na pa, bata pa ako pero tinuruan ng independent talaga. Kasi sa bahay namin, maglalakad pa yan, papuntang school, dadaan pa yan ng sapa. Pero hindi naman dadaan ng ilang bundok talaga. Parang sa sapa lang, tapos dating doon sa mga 13 minutes to 1 hour na lakad up, darating kami sa school. Wow. Tapos nung una, pinahatid pa kami yan, sasakay ako sa likod ng papa ko, tapos nang katagalan na, parang sarili na. Sasakay ka sa likod ng papa mo, iaaba ka, tapos maglalakad yung papa mo. Oh yes, pagpunta ng naman. school. Ganun ka-sweet yung papa Ganun ka. ka-sweet. Tapos nung makulit ka na, Pinapabayaan na. ikaw na bahala doon, gano'n. Makulit talaga si Mr. Intensity eh. Grabe, no? Napaka-sweet naman ng papa mo. And I know your dad is watching right now. Dad na, hindi na papa. Dato naman na. Char! Hindi na papa. Hindi na pa, char. Dad na. And sobrang grateful din ako kasi sila din yung parents ko, sobrang ano din ba, kung mangarap is malaki din.
for me. Sabi nga nila na mag-aral ka ng mabuti kasi kung makapagtapos ka naman is para din yan sa'yo. And parang gusto ko din mabigyan ng magandang buhay sila kasi nung pagkabata parang sasama nga ako sa papa ko aside sa nag-aararo up, gumagawa kami ng lubid. Yung ginagawa pang tahi, yan, nagta-travel pa yan, pupunta ng mga bundok, kinukuha namin yan, tas kinukuha namin ng lubid. Parang yung time na yun, parang gusto ko din, lumaki na gano'n na experience. Gusto ko din na makapagbigay ng more sa family ko. Kaya nagseryoso din sa buhay. Kaya naging gano'n, di ba? Ano yung lubid na yon? Sabi mo kumukuha kayo ng lubid, tapos Oo. Yun yung parang ginagawang Christmas tree yung niya puno. Pero yung nun, kung sa ibang ano bang tawag yun? Magay ang tawag doon sa amin Yun yung ginagawang lubid. Yun, kinakat yun. Yung dahon yun tapos kinukuha, ginagawang lubid at inuuwi namin. Yun dahon ng ano? Di ko alam anong term nun sa English Magay ang tawag nun sa Bisaya marami ano yan. Tapos, anong ginagawa Ginagawang doon? lubid yun Tapos, before ka maglaro, kailangan mo na magkilis. O, di ba, magkilis. Magawa ka muna ng lubid before ka maglaro. Yun yung kinalakihan ko Pero bunsi naman so exempted din minsan. So, paborito ka? Paborito. Matagal Ganon? din ako nasundan Oo. Parang before ako pinanganak, nag-high school muna yung kuya ko before sa akin. Kaya ako talaga, sabi nga dati, pinakapalangga daw kay wala may lain. Walang iba. Ikaw yung pinakabata. Kaya gano'n. Pero lahat kayo nakatapos naman. Tatlo sa amin pangatlo ako. Ay, dalawang ate ko nakapagtapos Ang galing. Tapos yung isang kuya ko, pinaaral ng college, pero hindi siya nakatapos kasi maaga namang naglandi. Charla. Maagang Kaya nakabuntis ganon. Ikaw ba? Ay, mabait ako Mabait. Okay. Oo, ganun. Pero kaya lumaki ako kasi bukid sa amin So nung nag-college, nag-high school ako, malayo din sa family. Doon na nagpunta kami ng bayan. May bahay doon yung lolo at lola ko, parang common yun sa bahay namin. Ako lang nakatira din doon. Parang may tita ko doon nakatira pero most of the time ako talaga para natuto din talaga na maging independent sa buhay. Oo, kaya wala mga kapatid, yung mga kapatid ko andito na sa city. So nag-aral ako doon naka-experience na ako na parang every Tuesday, Martes, yan yung pinakamasayang araw sa buhay ko. Bakit? Kasi yan yung time na makakain ako ng manok. Pag Martes lang. Yes, Manok. kasi every Martes, yan yung time. May maliit kaming tindahan sa bukid. So every Martes, pumupunta ng si mama, lungsod. So bumibili ng mga paninda. Tapos ako naman nag-aaral, doon ako sa lungsod naman. Tapos yan yung time na bumibili ng binilhan ako agad niya ng yung pananghalian ko, naka-ready niya, masaya na ako niyan, excited ako lumabas. Yan yung time na binilhan ako ng chicken, tapos na may 2 puso yan, tapos isang Coke. Tapos, yan masaya na ako niyan Kasi for the whole week, yung ulam ko niyan is pritong isda. Oh, di ba? Isang linggo. Yes, isang linggo yan. Buong Pritong linggo. isda. Yes, kasi matipid. Walang iba. Wala, Anong klaseng isda? Bakit nagpiprito ba sila Monday prito, Tuesday prito, ganon? Friday prito? Prito na yan agad para hindi na ako magluluto for the whole week. Oo. Tapos, So, nagprito na sila ng isda and then babaunin mo yun for the whole week. parang sa bahay na yun may yan, tinatakpan lang yan. Tapos kapag kakain ako, magsasaing na lang ng kanin. Tapos yun na yun, kuha ng isda isa. Tapos minsan tipid-tipid para aabot ng isang week. Tapos minsan kumukuha man ako ng tinapa sa amin. Doon din ako parang kasi sa tindahan namin, kumukuha ko ng pangkonsumo na. Pero most of the time, yun talagang binili sa akin kasi na-consume yun for the whole week. Saan mo nilalagay yung isda? Ano lang? Bawal lang yun Tapos tas merong 7 isda. Ay, hindi naman, parang hindi lang, isang pito. Grabe lang pa yan. Hindi kasi 7. Kaya nung high school ako, payat na payat talaga ako. Isang kilong isda. Yes, Tapos, yan na yung mukha ko. grabe, no? Fit na fit sa'yo yung coat, yung jacket. Grabe. First time ko Yung suit makasuot mo. ng Americana yan.
Ay, yun yung high school. Third Third year year. high school na. Oo. Third year high school ba yung JS prom, no? Yun yung Amerikana mo. Oh, talaga Nag-Amerikano. naman. Nagpinahiram pa ako niya, ma'am, kasi mahal yung renta, 50. Mahal yan! So, nanghiram ako niyan sa kakilala ng pinsan ko. So, di ako marunong magsuot yung, kaya yung kurbata nakalabas yung kasi first time ko magsuot yan, tsaka ang laki-laki sa akin, Sabi ko, sige, laban na to. Pero ngayon, parang ang sarap sa feeling kasi nakakasuot na ng maganda. May ganyan ka na, oh. Gwapong-gwapo na. GGSS. Ang Yes, galing. So, yung isda na yon, di ako makamove on. Pang 1 week. Piniritong isda, Yes, 1 week. Mm-mm. So, anong lasa? Yung isda, piniprito once lang in Yes, a week. once, isang beses lang So, siya. parang siya yung hindi na ganun ka-crispy. Yes, Anong difference ng isda nung unang araw na pinirito sa ikapitong araw na pinirito? Parang nasanay na siguro na immune na. Parang parang kumain lang. Parang ini-enjoy ko na siguro. Nag-enjoy. Bakit ka nag-enjoy? Walang choice. Yan talaga pala, no? Kahit magreklamo ako that time siguro, wala man akong choice. Walang Kaya choice. enjoy ko na lang yung kung anong meron ko at the moment. Ang galing din kasi hindi ka maarteng anak. Hindi 'Di ba? Yun naman yung maganda kasi yung iba hindi na nga ganun na swerte sa buhay tapos maarte pa. May mga ganun eh. And I really adore you, those kinds of mga kabataan na kumbaga walang arte sa katawan. Kung ano yung meron, sige lang. Pero because of that, nagde-dream pa sila to be more. Katulad mo ngayon that you're now here, no? Na Yes. isang seaman Yes. by profession. And then, growing up, nung nagka-college ka na, Mm-mm. yeah, doon ka nag-high school, di ba, sa inyo? Nung Yes, nag-college ka na, di nandito ka na noon sa syudad. Yes, dito na ako sa city. Nakikita na ako noon sa ate ko. So, shoutout sa dalawang ate ko pala. And yung isang ate ko, si Ate Che. Siya yung nagpaaral sa akin, Kaya, Wow. nakapagtapos din talaga ako ng college as seaman. Pero, parang masaya din yung kwentong college ko, Kasi, ito, yung, ang baon ko that time, 50 pesos. Nagbabaon na ako ng kanin. May kanin na yan. 50 pesos. Yung pamasahin yan, 2 rides ako papunta, 2 rides din pabalik. So, more or less, yung naiiwan yan sa akin is 15 pesos. 15 na lang. Oh, 15. So, yung 15 pesos na yun yung pinagkakasya ko sa ulam. Mhm. So, may paborito akong kainan, yung siomay. Siomay doon tag 3. Tatlo. So, may nasukli pa ako, na piece, may natira pang 5 pesos. Sometimes, nagbi-billiards ako, Ay, grabe. Maparaan ako, May time ka pa mag-billiards. Ang ginagawa ko niyan, sa 15 pesos. Yes, kasi magaling ako mag-bilyard. Tapos? Kasi may bilyaran kami sa bukid, sa amin ba. Tapos, yun, may kaklase ako na nag-aaral mag-billiards, tapos pustahan konti, tapos nananalo. Sinasadya ko talaga. Pandagdag din yun. So, madiskarte din until, yun, parang happy din. Parang na-amaze ako paano ko naitawid yun. Kasi, hindi man ako yung nag-aaral na parang sakto lang din talaga. Yung tuition, may sometimes na nagpapa-promissory note. Kasi hindi talaga. Kasi ate ko lang na isa nagpapaaral tapos mahal yung tuition fee ng seaman. So, nakapag-try na promissory note. Pero laban pa rin sa buhay. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nung nag-a-apply din ako sa mga scholar. Kaya nung nakapag-apply ako, nakapasa ako agad sa Maersk Line. Yun yung since first year college. Pero ako pa rin nagbabayad ng tuition So, sila yung cadetship program. Kaya pagka-graduate ko, nakasampa ko agad Di ba maganda yan na barko, Maersk Line? Yes, Yun yung mga isa yun sa pinakamalaki MAERSK. Yes, Di ba? Oh. Alam na alam talaga niya. Nakikita ko yan sa mga ports. No, may mga malalaking containers na nakalagay Maersk. Yun pala. Yes, Ah. yan yung first na barko ko. But before ako nagsampa ng barko, talaga, sideline pa ako. Kasi matagal pa yan Lalo na kung wala kang backer, di ka talaga makasampa agad. So that time na nag-aantay ako ng line up. So that time parang ang ginawa ko is nag-extra ko as sa waiter.
sa isang catering service dito sa Cebu City App. Yung tipong nagbubuhat kami ng 20 na upuan, tagse-set up ng table kahit mainit. Tapos yung per day naman below minimum ata yun eh. Below minimum, pero that time, seaman ka na nun, di ba? Yes, graduate Pasado na. ka na, graduate Yes, ka na. Pero wala ka ring wala kang eme. Ang Yes, tawag doon, wala kang arte sa katawan na Wala. hindi mo naman lang iisip na, seaman na ako by profession. Dapat hindi na ako pumapasok sa ganito na below minimum yung sweldo, assistant sa catering, di ba? Hindi mo naman naisip yun. Ang galing mo naman. Yes, parang wala naman akong ibang gagawin din eh. Parang pampalipas oras din, tapos extra. Masaya na ako pag may 300, tas libre naman yung kain. Tas pag uwi, may mga, doon naman na masaya naman pag may mga tip. Nagbibigay ng 100, 200, 500 yung pinakamalaking nakuha na tip sa isang service namin. Kaya happy din. Kasi after nan may pagkain naman dala. Pwede mag-iwi yung mga di nauubos namin. Kaya happy. Busog ang pamilya mo. Kumbaga. busog, Ang galing. So, that was your journey. Kailan ka nagsolas yung mga ganon? Pag-graduate agad or... Yes, pag nung time na may schedule na ng company. Yung company naman din yung nagse-set niyan up kasi kasama na ako sa cadetship program nila. So, sila na nagse-set up. Nag-graduate ako way back 2016. So, nakasampa din ako ng 2016 din ata up eh. So, mabilis CU lang din. Mabilis lang. Kasi nga, ka nun, graduate. Yes. Ayan na, di ba? Grabe Isang naman. seaman. Dito naman tayo sa kwentong pagbabarko. Ay, masaya to. Masasabi mo bang one of the best moments of your life? Yung pagsiman up? Oo. Yes din. Yes, actually yes talaga. Kasi One of the pangarap. best moments naman. Yeah, Pangarap na natupad. Pangarap siya. Kasi that time, syempre, parang ito na yung way para maihahon ko sa magandang buhay yung family ko. Kasi pangarap yun na makagraduate, makasampa. At marami talagang seaman up na pinapangarap na makasampa. Kasi marami hindi nakasakay. Ako nakasakay agad eh. So yung biyahe ko that time is Asia to America. South America. Wow, South America. Ah. Alam ko yung mga bansa dyan. Ano yun Panama. Ay. Tama ba? Mali. Saan yung Google natin? Ecuador. Di ko na sa Chile. ulo. Parang siguro. Argentina. Yes. Brazil. Yes, up. Colombia. Yes, up. Di ba? Yun yung mga Oo. yun yung mga bansa na napuntahan ko. Paraguay. Yes, Paraguay. Oo. Hoy, alam ni Empress. Grabe, alam ni Empress yung mga bansa. Ay, yung napuntahan ko sa South America, sa Paraguay, sa Brazil, and then sa Argentina. Ayan. Masaya din. Parang masayang-masaya ka talaga. Yes, masarap yung kape nila doon. Ano experience mo doon? Yun yung pinakamahabang. Actually, kasi supposed to be, ang kontrata ng first contract is, 7 months, 5 to 7 months. That time, yung first contract ko is natagalan, umabot ng 9 months. Wow. Parang ang tagal Parang lalo na kung first time ka, lalo na yung pagbabarko doon ako naka-experience na yung malalaking alon. Kasi malaki yung barko namin parang 700 meters yun eh. So ganun kalaki, parang SMC side, char. Ano ba yun? Pero yung mga alon naman dinadaanan namin, sobrang laki din Yung tipong pumapasok sa barko namin Oo, kahit ganun kalaki. Tapos may experience pa ako niyan. First time ko sa barko, pumunta kami kasi yung accommodation namin may first floor up to J deck. Yan, yung ABCD. Nasa pinakataas yung control area yun yung tinatawag na bridge. So, yung time na yon, malakas yung alon, tapos yung ng barko is pag ganon siya. And hilong-hilo ako, first time ko yun. Pinaakyat pa ako ng chief mate namin. Sabi niya, punta ka dito sa bridge, dito ka magkuskus. Stripper daw, mag-strip ng Ng kalawang mga ganon? Mga dumi doon sa equipments namin ang iba yung amoy. Kaya wala. Suka talaga sa intensity. Grabe, no? Yes, yun yung feeling na pag sa barko ka, lalo na pag natutulog ka, di mo na mamalayan na gumugulong-gulong ka na. Oo. Nagising mo, parang ano na nangyari dito. Parang pagising mo, nahihilo ka, ganon? May ganon din. Yes, ganun talaga pag, lalo na pag malakas yung alon na nadadaanan, unexpected na, na daanan namin
sabi daw nila, meron akong kakilala na seaman din. Mm. And then, wala daw immunity sa pagsusuka. Yung hilo. Talagang wala, hindi daw siya na, immune na ako, hindi na ako nahihilo. Wala daw ganun eh. Siya daw parang ilang years na sumasakay ng barko pero nahihilo pa rin siya. May ganun talaga, no? Sobrang lalaking mga alon. Meron talagang ganun. Ano experience mo nun? Nung umalo, nasan ka nun? May kapag malakas yung alon up, hindi ka sometimes pag tingin ng officer sa management na hindi na hindi na pwedeng lumabas ng accommodation. So, ang mga trabaho naman doon up is more on accommodation works na. Like magmamap, magpipintura sa loob ng So, bawal lumabas sa doon sa labas ng kasi matangay ka ng Ay, may mga ganon. Grabe, no? May mga situation na ganyan up. May mga nakasama ako sa barko na yung mga kwento nila na natatangay ng alon. Tapos yung sometimes binabalik din naman kung mabait. Goodbye Dito na yung iba. Pagtangay, binabalik. Masamang tao ka. Yung mabait na check. Mabait, balik ka muna. Hindi, joke lang. Pero may mga ganun na experience up na talaga siya. Natangay. Tapos, Hindi na nakabalik up. May maraming mga kaya pag sa barko talaga, yun yung sinasabi na katawan din talaga yung puhunan namin. Kasi kami yung gumagawa lahat eh. Kung bumbero, andun din, nagpa-practice nga kami. Parang nagsa-study din kami ng ng stars. Parang tapos weather. Paano ba yung weather? Paano ba yung paano ba na? Wader, ano yun eh? Weather lang. Manufacturer ng natin, mga burn products Paano ba eh. yung Wader. Ano? Wader. Pag-study sa panahon. Ano tawag? Basta yun na yan. Weather forecast. Live na pa naman tayo. Pag-study ng panahon na. Parang in-studyhan namin lahat. Ano tawag doon? Seismology ata yun eh. Chismisology? Mahilig ni Primo. Ano? Ano Basta tawag? yun na. Ano? Weather forecast. Hindi. Paano? Isa pa. Weather forecast. Tatang twister na Isa pa. Ay, nako. Buti na lang, nag-ilit sa mbay na ako. Basta yun na. Weather. Weather. Oh, perfect. 100%. Ayun na, parang marami kaming pinagsastudihan sa barko. Parang pag seaman kasi, hindi lang siya isang course yung inastudihan. Marami. Inastudihan namin yung panahon, yung stars, basta maraming pinagstudihan. Nakadaan kayo ng Bermuda Triangle? Hindi po. Hindi. Dito lang kami banda sa... Totoo daw yun? Marami daw lumulubog doon na undap eh. Dahil yun sa alon, mga unexpected kung saan galing. Pero yung biyahe ko naman up is iba. Galing dito kami sa Asia, lalabas yan ng Singapore. Tapos dito, bababa kami dito sa Mauritius, dadaan ng South Africa. Tapos didiretso na kami dito sa Brazil. Yan yung biyahe yun yung namin. dock nyo Yes, sa Brazil. Kaya may days up na aabot kami ng 24 to 25 days sa laot. Kaya nakakaumay yung mga mukha na kasama namin. Kasi ngayon, dagat na yung nakikita, tapos yung mga kasama namin. Joke lang, mga kasama ko dyan. Patingin mo naman sila, yung mga taga Maersk Line. Shoutout sa mga taga Maersk Line na nakasama ko sa barko. Pero pinakamasaya din up. Kasi nung sumampa ako ng... Parang saya mo nga talaga eh. Kasi Hindi, kami nung sumampa ako up, yun yung time na nag-thank you din yung kapitan up. Kasi kami yung nagbigay buhay sa barko. Oo, up, kasi pag sa barko up, parang sariling, parang kanya-kanyang buhay ba up. Pero nung sumampa kami, doon ako nagkaroon kami ng tournament, nagkaroon kami ng chess, tas nag-basketball tournament, nag-ping-pong, tapos may mga every night din, may din kami, may mga movie marathon sa barko. So, masaya din. Kaya sabi nga ng kapitan, kahit bulok talaga ako dati, hindi ako matalino. Kasi may mga... Di nga. Ayaw. Maswerte lang talaga siguro, Kap. Kaya nakapasa ako sa Maersk Line. Pero doon ako naka-experience na minumura up na English. Ano? This cadets. Uy, censored yun. Yung sabihan, tapos Pinoy man tayo up, tapos hindi tayo sanay na minumura. Parang wait lang.
Parang nanibago ako. Ano yung ano mo doon, head mo? Anong lahi? Dutch. Dutch. Yes, mga may ano din, yung iba is taga Denmark, yung iba naman sa another ko na. Danish. Mga Danish. Danish. Yan siya. Tapos yung second ko naman na sampa, mga Ukraine. Ukraine ba yun or ano? Yun yung ano ko up. Ilang beses ka sumampa? 2 beses lang. Dalawa lang. Yes, And then, pangalawang beses, nasa Elites Empire ka na nun? Yes, up. Nung pangalawa? Yes, up. Mhm. Naka-join na ako sa business natin, up. First sampa ko. Pero hindi ko muna siya, parang, ang focus kasi dati, parang sampa, na-experience ko muna yung pagiging seaman. Pero nung after ko ng second sampa is, wala na. Doon ako na nag-decide. Marami ako nakasama kasi sa barko, up, na sobrang tagal na ba sa pagbabarko. Pero nagbabarko. May nakasama ko doon, up. 62, 61 years old, nagbabarko pa rin. Mhm. Sabi ko talaga, pag ito'y pagpapatuloy ko, parang ito din natin yung maging future ko. Tatanda din talaga ako sa pagbabarko. Doon ako natakot. Buti pwede. Yes, Yung mga 61? Kasi, basta- di ba? Oo. basta fit to work pa, up. Basta fit to work. Nagma-medical pwede pa yan sila, up. Tapos pag fit to work, pinapasampa pa naman yan. Kaya maganda yung sa kanya, kasi dalawa yung source of income niya. Mm. May senior citizen na may sana sa barko. Batiin mo naman yun. Pare, si pare yung tawag namin, motorman, pare. Pare ng lahat yan, eh. Ang cute Thank you naman. kasi nakilala din kita. Doon ako nakapag-decide talaga sa buhay. Kasi reality sa aming mga seaman, sa barko, malaki yung income namin, nakakapag-travel sa iba't ibang bansa, nakaka-experience. Pero after ng contract namin, yung reality sa gangway pa lang, nagbibilang na kami. Magkano yung naipon namin. Kasi pagdating namin sa Pilipinas, reality din talaga sa aming mga seaman is puro na palabas. Mm-mm. Walang save. Kumbaga kung may savings man, naubos na. Kasi wala nang source of income. So darating sa point, may mga kakilala ko, naghiram nga sa akin, kahit mga opisyalis, sabi ko, kahit ng opisyalis, ito yung na-experience nila. Kasi pagdating sa Pilipinas, puro palabas, after few weeks, few months, naubos yung savings, mataas yung lifestyle, may mga binabayaran, kaya nakakapag-utang, kailangan naghanap ulit ng lineup. Kaya na sumasampa ulit ng barko. Kaya may mga nakasama ko doon, yun na malaya na ilang years na rin nagbabarko. Kaya sobrang, wake up call yun sa akin, na maghanap talaga ng exit plan. Oo. Kailangan talaga no? And you're very smart to Yes. see. Kasi sabi nga nila, for you to be able to look at your future, look at yourself, what you're doing, and then 5 years from now or 10 years from now, look at their lives. Kung ano yung buhay nila, that will be your future. So, ikaw nakita mo na yun agad. Yes. Ang galing. Pero pag uwi mo ng Pilipinas, may ipon ka? Wala din masyado. Wala Oo, masyado. Bakit? Kasi cadet pa ako Saan mo that time. ginastos? Ay, joke. Hindi. Naubos na po pambili ng Havaianas. Sa Brazil. Kasi negosyante din ako dati. Nagbili ako ng marami, kasi mura doon, tag $5. Tapos pag binebenta ko dito sa Pilipinas na $5, so mga 250 pesos. Binebenta ko dito sa Pilipinas ng 800 to 1,000. So, ang naipon mo, Chinelas. Havaianas. Galing Yes, saan first. bansa? Sa Brazil, sa Sao Paulo, doon ako nagbili. Sao Paulo. Yung may nakaganon. Sa Rio de Janeiro naman yun, Iba yun. iba yun, Ang Sao Paulo ay Brazil pa rin siya. Brazil pa rin. Ang capital, Sao Paulo. Siguro, I think so. Tama ka, I think so. Yes, Wala akong ipon, kasi yun nga, after ko sampa, cadet talaga, magkano lang yung allowance that time. 20,000. Tapos, 20,000 pesos lang. Ang every sweldo mo. month. Allowance yun, every month. Allowance. Kasi, pa man yun, apprenticeship pa yung tawag. So, hindi pa talaga. Wala pang sweldo. Wala pa, allowance So, lang yun. buong nasa barko ka, 20,000 per month lang. Yes, ganun lang yung namin, allowance sa Maersk Line. Kaya nung pag-uwi ko talaga sa Pilipinas, wala akong ipon. Pero naglakas ako loob, na dumiretso dito sa negosyo natin. Kasi sabi ko din talaga, kasi din sabi din ni Ana, di ba? Sabi ng partner ko, pag sumampa ka ng barko, maghihiwalay na tayo. Char! Siya na all. Mas importante ang ano lang yan pagsisiman o pag-ibig. Oo, tama, Anong tama. pinili mo?
Ay, pag-ibig. Diba, delikado na tayo dyan. Pag-ibig. Tsaka nakita ko rin talaga yung long term dito sa business natin. That time, nung nag-all out ako sa business, nag-decide ako, wala pang system that time up eh. Parang market namin. Wala pang Elites Empire nung Wala time pa, na yun. Oo. Traditional pa talaga. Kailangan mo makipag-meet ng tao just to present the business, gather ng tao, dalhin sa office, tapos market namin nun is Africa. Nakapag-build naman, pero yun nga, gastos din talaga up. Nakapunta nga ako ng Africa up eh. Ilang tayo doon, ilang days. Pero yun nga, pero pag pandemic, doon din talaga pumutok yung online app, which is thank you so much app kasi na-build mo talaga yung Elites Empire app. Doon ako nakasabi na grabe, pwede pa, kahit hindi ako magbarko, kaya palang kumita ng malaki kahit nandito lang sa Pilipinas. Kayang-kaya naman talaga. And last month, magkano kinita mo? Dito ko na-experience up na kahit hindi ka kapitan sa barko, pero yung income mo, pang kapitan din talaga. Wow. Oo, ang income ko dito up, nagre-range na. Nakatry ako kumita ng 400,000, 500,000, nakapag-try din ng 600,000 a month. And then may month din up na kumita ako ng 1 million in 1 month. Wow. Kaya grabe, in 3 years time, dahil sa system ng Elites Empire, ang total income ko nasa 13 million na up eh. Kaya thank you so much up. Dahil sa system na ginawa mo, isang kagaya ko na seaman, nakala ko dati pagbabarko makapagbigay sa akin ng malaking income. But kaya pala, kahit nandito lang sa Pilipinas. Ang galing. And I know that ang daming mga seaman na nanonood ngayon, di ba? Yes. And asawa ng seaman na nanonood ngayon na parang pwede pala, no? O tawagan mo na ang iyong mga asawa na pwede pala. You can share this link, share to them, di ba? And then tell them that there's Elites Empire na pwede nyong gawin. Di ba? Ang ganda ng nangyari sa'yo. Bong, Mr. Intensity. Sobrang galing. And now, what's your experiences at Elites Empire? Sobrang sarap up. Kasi Ano mas mahirap pala? Pagbabarko o Elites Empire? pagbabarko up, Bakit? automatic. Ano yung difference from your experiences sa Elites Empire sa pagbabarko? Sa Elites Empire kasi online lang. Parang kahit saan ka magpunta, cellphone lang, hawak, laptop, o 'di ba? Kahit saan kang lupalop ng mundo, you can do the business. Sa pagsisiman up, kailangan mo pang sumampa eh. Pagdating contractual siya. After ng kontrata, wala na. Dito sa Elites Empire, the moment na nakapagsimula ka na, trinabaho mo talaga up, tinuloy-tuloy, ang ganda ng experience. Tsaka, the reason din bakit ako nag-seaman up, kasi gusto kong makapag-experience Ng ano? different cultures up. Oh, different Maka-interact with cultures. different cultures. Yan talaga yung main reason up na makakwentuhan ng mga different nationalities, malaman ko yung culture ng isang place, yung paniniwala nila, which is dito sa Elites Empire, sabi ko, may isa palang opportunity na kahit hindi ka seaman, kaya mo mag-travel habang kumikita ka at the same time. Kasi dito sa Elites Empire, dito ko naranasan na nakakapag-travel ng ilang countries in a month eh. In 1 year, ilang countries agad napuntahan. Hindi yun pagbabarko. And dito nga ako na question last time up. Kasi this year 2024, last January, ilang country agad yung napuntahan ko up. Ayan. Ito by the way yung mga... Magkasama pa tayo dyan. Yes, Uy, marami. yung mga countries na napuntahan mo, Yes, almost, marami. magkasama tayo. Yes, Galing. thank you so much up. Yan yung mga countries na napuntahan ko up dahil sa Elites Empire, dahil sa guidance mo up. Grabe. Galing. Thank Yung you. snow, no? Yes. Kasama kita noon. Nag-snowboarding. Nag-snow. Sa Japan, South Korea. Yung nag-iiba-iba na kasi sa dami. Marami experience na tayo dyan. Naalala ko yung snow, tinikman mo. Sabi mo, Empress, titikman ko lang yung snow. Kinuha mo. Tapos, di ba, ano yun, ginawa mo doon? Yes, Kinain mo ba? Kinain ko up. Oo. Yan, ganun. Oh, diba? Yan yung mga experience natin. Tsaka first time ko mag-snowboarding up. Kahit dito sa Pilipinas, hindi ako nag-skateboarding or... Akala ko kahit sa Pilipinas, hindi ka nag-snowboarding. Ay, hindi Sasabihin ko malamang walang ice, walang snow. Wala talaga. First time ko makasakay ng ganun. Pero ang sarap sa feeling up kasi naglakas ako ng loob. Yung time na nagpicture-picture kayo na umakyat talaga ako dun sa mataas. Dun ko trinay talaga. Sabi ko, lakasan ko lang ng loob. Parang kahit ilang beses ako natumba, pero ang sarap yung feeling na bumalik ka sa pagbata. Na kahit nadadapa ka, kahit ilang beses ka bumangon, masaya pa rin yung experience. Doon yung napapabalik sa akin na experience daw talaga doon sa sa South Korea. Kaya grabe,
the best Elites Empire, darating talaga sa point na parang ang malapit niya na, yung usapan niyan, kagabi pa lang nag-usap, saan tayo mag-travel? Ay, ang Oo. usapan talaga namin, pag si Empress, mag-aya talaga guys. Parang kinabukasan, ngayong gabi nag-usap yan. O saan kahit tayo guys, magandang mag-travel ngayon. Tapos nag-check na agad dyan saan magandang puntahan. Tapos kinabukasan, magbubuk na ng ticket. The next day, bibili na ng mga gamit na. The next day, lipad na. Parang, wait lang, ang bilis ng mga pangyayari. Ang Grabe galing. ka, Ap, no? Parang Bakit ako? time freedom talaga, Ap, no? Oo. Mm. Eh kasi meron naman kayo eh. Yes, Ayoko naman that you're earning your money and then hindi nyo naman siya na-experience kasi time will come talaga that you'll really have the abundance of money. Yes. But I want you to have the abundance of experience as well. Yes. No? Na alam ko may ipon naman kayo at kumikita naman tong mga to. So sabi ko, tara, travel tayo. And many, many times. Yes, Many, many biglaan. I think yung nag-Bali din tayo. Yes, yung Ultra Bali Up. Ultra Bali, nalaman namin. Kagabi yun, gabi. Gabi. Yes, Up. Tapos kinabukasan, lipad na. Lipad na. Oo, di ba? Ang malupit. Nakita namin sa Google eh, kasi nandun si Alesso Mm. sa Ultra Bali. And then, sabi ko, tara, punta tayo. Nag-book kami that same night. And then, kinabukasan, lipad na. So, yun. That was such an amazing experience, no? Only in Elites Empire. Ang galing. Oo, grabe. Tsaka, dito ko na-experience Up na parang kakarating mo lang sa Pilipinas, tapos after few weeks, few days, lilipad ka na naman sa ibang bansa. May time nga ako Up na tanong ako sa immigration. Sabi niya, oh sir, kagaling mo lang ng Cambodia at saka Vietnam last week. Bakit ngayon? Pa-Hong Kong ka na naman. Anong ginagawa mo sa pera mo? Winawaldas mo na naman. Grabe ko, parang sabi ko talaga sa feeling ko nga, no? Parang ang sarap sa feeling dito na pati yung ibang tao na hindi pa aware sa Elites Empire kung anong kayang ibigay sa kanila. Parang nagiging curious sila. Bakit na-achieve? Bakit na kaya mong gawin yung isang bagay na ganun Up? At saka, you're still young. Yes. 'Di ba? Kaya parang ano yun sa kanila na talaga may ganyan. Pero alam ko ngayon that Philippines is more aware na of that younger, generations can earn really, really big money because of internet, because of online. And good thing kasi yun yung ginagawa mo. Hindi ka na, kung nagsisiman ka pa at ganitong oras, anong ginagawa mo sa barko? Wala Up. O nakatulala lang siguro. Binibilang yung stars. Yes, or nanonood ng movie kasi wala eh. Anong paborito niyong movie doon? May mga ano kami may mga hard drive naman na may mga maraming movies. Mga may, horror, ganon. marami. Alam mo mga seaman yan, may mga baon din yan sila eh. Na comedy? Mga movies na mga Horror, bago. suspense. Mga mga ganun marami yan. Adventure. Thriller. Halo-halo basta yun na yun. Marami ang baon sila, mga hard drive, mga, uy, panood naman ng movie mo. Ano kayo doon? Parang exchange. Hiraman. Exchange of movies. Oh, kasi ang tagal nga naman, 25 days, tapos sila lang din yung mga kasama mo, di ba? Yes, parang kung mga ganitong oras tsaka walang signal sa barko Walang signal. Oo. Walang tatawag walang tatawag. na girlfriend. walang mag-istorbo. Char lang. Wala, lang, chat lang talaga Walang asawang tatawag. wala. No, na mga wala. Wala. Chat lang, chat. Chat lang. At least may chat. Kaya, nagtagal din sa barko yung iba doon kasi parang peaceful sila sa barko. Pag wala asawa, char lang. Mamaya, sasabihin ng asawa, kaya pala yung mister ko, ang tagal sa barko kasi doon siya peaceful. Pero ito naman, here at Empress Talks, that's why Mr. Intensity is being interviewed kasi ito yung point of view niya, ito yung experiences niya. Magkaiba-iba man tayo na experiences, but we know that somehow we can reach and touch people's lives through inspiration, di ba? And nung nasa barko ka, ano yung pinaka-masayang moment mo nun? Maraming masayang moments Sige, bigyan mo Happy na lang ako moments. ng 3. First is yung tawid sa yung 00 Equator. Saan yun? Saan banda yun Basta kasi tatawid Nag-a-announce kami. sila, nag-a-announce. Kasi tapos yung mag-a-adjust din ng oras Paano yun, yung tatawid sa 00 Equator? How will you know that you're already in the 00? may naman kami may ECDIS. Electronic ECDIS. ECDIS. Electronic chart display. ECDIS.
Ekdis. Okay, tama naman. Tapos makikita lahat doon yung chart kung saan na kami, tapos namomonitor din yung barko. Mm-mm. Tsaka yun masaya din kasi the moment na papalapit kami sa nagche-change ng oras, na-experience na ngayon Tuesday, kinabukasan Tuesday ulit. Mm-mm. Minsan naman Tuesday ngayon, kinabukasan ibang naman. Parang doon yung na-experience ko. Parang ang sarap din sa feeling. Tapos doon ako na nakakapag-travel din talaga. Na marami akong mga na-experience sa laut, may mga nakikita ka na yung color ng dagat nag-iiba-iba. Oh, like anong Like, color? Kwento may mo mga naman. planktons kasi May planktons pa gabi. Ang ganda nun. sometimes na nag-iiba yung color, parang mamamanghakap kasi ang liwanag Mm-mm. ng dagat tapos nagre-reflect. Yung best is yung sunset, makita mo yung sunset din. Buong buo. Buong buo. Yung sa horizon talaga makikita mo na. Tapos yung sunrise makikita mo rin. Kaya masarap din. And of course, travel Wag lang iba't ibang- araw-araw, no? Wag lang. lang araw-araw Nakakaumay din, sunrise, sunset. Ganun, no? Tapos wala kang ibang magawa. Wala. Hindi mo matawagan yung loved ones mo. Diba? Tapos nakakapag-travel sa iba't ibang bansa. Yan talagang gusto ko, mag-enjoy din talaga sa mag-travel. Kasi first bar ko, yun yung travel ko. Tapos ang second sampa ko naman is Asia to Europe. So nakapunta din ako ng Europe. Saan sa Europe? Nakapunta kami ng Germany, sa Hamburg, tapos sa Felixstowe, sa basta yun na yun doon. Tapos sa France din, sa Le Havre, nakapunta din ako. Tapos after nyan, yung biyahe namin, dikit-dikit din yan. Yun yung din sa Seaman Up, kapag dikit-dikit yung puerto, parang tutulog Puerto ka. means port. Port up. Tapos tutulog ka, mamaya gising ka na naman kasi trabaho na naman, Populares Stars. Yung biyahe namin Asia, dadaan kami ng galing sa Asia, dadaan kami ng Gulf of Aden dito sa may Somalia. Yung mga May pirates pirata. talaga? Yeah. Meron talaga? Yes, meron Nakakita na kayo? sa amin Nakakita ka na? sa amin kasi malaki yung barko namin. So hindi talaga siya akyatin ng yung freeboard niya, yung ibig sabihin yung waterline niya to the deck namin is mahaba. So hindi siya masyadong inaakyat ng mga pirates. Pero yung kasi dadaan kami sa Suez Canal. Yung canal. Suez ata Suez. yun eh. Suez ba? Suez. Ha? SUE. Joke lang. Basta yun na yun na. Basta Swiss canal. canal. Iniisip Sa ko, canal yun sa na. Switzerland ba yun? Like Swiss chocolates or Swiss mountains? Swiss canal. Tapos parang ko Somalia, parang Suez canal pala Yes, yun. tapos hindi kami pwedeng magpalakas yung takbo doon eh. Bakit? Lang yun mababaw lang yun eh. Tapos yung gilid-gilid nun disyerto na. Tapos dadaan kami dito sa Egypt. Pero di ako nakapunta ng pyramid eh. Yun yung gusto kong puntahan talaga yung pyramid na yan eh. Pero di ba may papunta dapat tayo doon? Oo, kaso naggera man Nag-era. na. Dapat papunta tayo doon last November or December, di ba? Yes, We're supposed to go to Jordan, Israel, and Egypt. Yes. Nandun na, naka-reserve na yung tickets namin and all. Pero yun nga, Hindi na tuloy. gumera kasi. So, Baka daw ibala ako sa kanyon. Yun, that's the time sana makakita na sana tayo ng Kasi mahilig din ako sa ganun yung mga parang history. Oo, yes. Yes, yung Mahilig ka history. Mahilig ako dati yung parang pinapakinggan ko rin yung mga ancient. Gusto mo yung mga conspiracies. Yes, mahilig ako niyan. Conspiracy theory. Yung mga aliens, mahilig ako niyan. Alien siguro ako. Mukha nga. Yes, upline. Yes, Tapos? nakadaan ako niyan tapos channel kami tapos lalabas kami dito sa Mediterranean Sea. Tapos diretso na sa Europe niyan doon doon ako na-experience na lumabas na kasi first time ko ng snow. Nag-snow doon Tapos ayun first time ko lumabas na hindi balot ng katawan kasi akala ko parang okay lang, sobrang lamig pala. Pero laban lang basta maka-enjoy. Yun yung buhay ng Seaman Up. Kasi ang Seaman kasi parang sa akin nga sabi ko parang grabe ang Seaman siya parang para kaming preso na walang bakal na walang rihas. As in? Kasi kapag for example, kapag lalabas kami ilang days kami sa barko na bibiyahe, tapos pagdating namin sa port, tatrabaho yan. Pag lalabas kami kailangan namin
maximum na yung 2 hours, kailangan namin bumalik sa 2 barko. hours lang. Di ko alam sa ibang barko Kasi kasi iniisip ko na pag sinabi mo na nakadaan kayo ng Europe, ng ganito, feeling ko nakaikot kayo. hindi Pero 2 hours lang pala. yes up. Parang pag lalabas nga parang 2 hours or 30 minutes, parang para masabi lang na picture, andito kami sa lugar na to. Pero hindi talaga. Kasi pag lalabas yan, 30 minutes to 1 hour, mababa yung 2 hours, balik ulit sa barko eh. Kasi may trabaho ka. Or else, kakausapin mo yung next na kapalitan mo na magtrabaho ulit, kapalit sa'yo. So, ano talaga, mabilisan lang sa labas up. Ganun lang din. Unlike here at Elites Empire, what's your best moments? 3 best moments sa Elites Empire? Grabe. First best moment ko siguro is yung napalabas kong sasakyan ko up. Kasi kami sa amin, kahit sa mirror ng sasakyan, never namin ma-imagine. Ayan, no? Grabe, pugi, no? Ayan po yung sasakyan ng Sure Intensity. Thank you so much, Up. Grabe. Dahil sa'yo. Naka-sports car, no? Yes, Up. Ang first labas ko niyan, Up, pinapunta ko yung parents ko dito sa city. Tapos, sinakay ko sila. Tapos, that time, after ng sabi ko talaga, grabe yung makita mo yung parents mo na sobrang proud sa naging resulta. Kasi nung nakita ko yung Elites Empire, hindi talaga sila support. Kasi syempre, bakit ka magninegosyo? Kasi seaman ka na, maganda na yung position mo, maganda yung company mo, bakit mag-i-Elites Empire? Bakit ka pa magninegosyo? Pero Ginapang yung pag-aaral mo eh. Oo. Nagkautang-utang pa yung ate ko. Kasi Para lang mapatapos ka. lang. Parang isipin ko that time, parang nga no. Pero hindi eh. Nakita ko yung vision ng online business. Yung leverage talaga, which is dito sa Elites Empire na sabi ko, ituloy-tuloy ko to, ma. Iniyakan pa ako ng mama ko niyan up. Kasi sabi niya, bakit ka mag-i-Elites Empire? Bakit ayaw mo nang magbarko? Eh, para na sana yun sa atin. Kung parang nakalungkot din, pero dinuloy ko pa rin yung Elites Empire up. Kasi alam mo eh. Alam mo kung saan ka papunta. Sabi nga nila na it's okay to really follow your heart. Kasi pag sinunod mo rin sila nun and hindi mo sinunod yung sarili mo, time will come that pag hindi ka naging masaya dun sa choice na binigay nila dahil sila yung sinunod mo, definitely you will go back to them and tell them na, oy, hindi okay yung binigay mong advice. Pero pag sinunod mo yung sarili mo, at the end of the day, you'll be happy kasi number 1, sinunod mo sarili mo. Pangalawa, magsisikap ka. Kasi alam mong desisyon mo yan eh. And look at you right now. Diba? Grabe. Thank you Ang so much, galing. Up. Kasi tumuloy-tuloy talaga ako, Up. Imagine, first time nila, nung naglabas ako ng sasakyan, first time nila makapag-hotel. Kaya thank you so much, Up, kasi sabi ni Empress, sige, ilibre ko kayo ng isang hotel, ng isang room. Kaya nag-book din ako ng Talaga? another. Yes, Up. Nakalimutan ko na yun. Ikaw yung nakapagpa-experience. Ang galing. Sabi ng mama ko, bakit pa tayo mag-hotel? Ang mahal-mahal ng hotel. First time nila, Up, for yung parents ko sa senior na. So, di pa sila naka-experience ng ganon. Sabi ng mama ko, bakit kayo mag-hotel? Kung matutulog lang din naman tayo, dito na tayo sa bahay. Sabi mo, Up, sige, ipobook ko kayo yung hotel. Kaya thank you so much, Up. Kaya nag-book din ako sa room. Sabi ko, sige, sabayin ko kayo doon. Tapos, sabay kami natulog. Pagdating noon, sabi ko kay mama, may sariling room sila mama, yung mga kids, sila ate, tapos sa akin, sa amin ni Ana. Tapos, that time, kinabukasan, pagising nila, nagkain kami up sa breakfast na restaurant. yun, no? Social. First time lang makatulog ng hotel, 'di ba? Tapos, naligo kami ng swimming pool. Doon kami nag-usap-usap. Sabi ni mama, grabe, ang sarap pala maging mayaman. Kasi first time na naka-experience na ganun. Sabi ko, ito yung best feeling talaga na make your parents proud din sa decision na ginawa mo. Kasi that time na nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. That time na nag-decide ako na mag-all out sa negosyo natin, hindi ko lang na nag-decide tapos hindi ko sineryoso eh. Nag-decide ako, trinabaho ko, sineryoso kong negosyo na to. Kaya ito yung nangyari sa akin. First na paglabas ng sasakyan. And second siguro up is yung kumita din talaga dito sa Elites Empire. Kasi kaya ko namin kumita sa pagbabarko but it will take years. Kung baga yung income na 200, 300, 500,000 pang opisyalis na yun sa barko eh. Kailangan ko pa mag-upgrade ng trainings, ng mga lahat ng mag-take ng board exam para magpataas ng ranggo pa
papa-experience. Pero dito sa Elites Empire, ano lang, sobrang bilis lang. Dito ko nag-experience ng malaki. And then third up is, ano talaga, yung makakapag-travel. Yun yung mga best talaga for me na I have, kung ano, parang kaya mong kumita habang nag-enjoy yung pera mo, na-experience mo. Ang galing. Congrats. And you have your love of your life, di Yes, ba? Na I can say that that's really a successful life. And not only those achievements, Mr. Intensity, but I am so happy for you because sabi mo sa akin, nakaraan, bigla ka nag-chat. Sabi mo, Empress, ito po yung plan ko, ganito, ganyan, okay lang ba? And nagulat ako kasi sabi ko, ang galing naman because of those dreams, not only for you, but for your parents, naisip mo na mag-give back, no? And it goes with multiple hustle. Yes. No? Sipag talaga, sipag at sipag. And I'm so happy kasi naisipan mong patayuan ng bahay yung mga magulang mo. I know they're watching right now. Nagko-comment nga lagi mama mo eh. Yes, Yes. Empress ngayon tawag niyan sa'yo, Ap, eh. Empress tawag ng mama Yes. mo. Ang galing. And yes, totoo yung sinabi mo, Ap, na magpapatayo na ako ng bahay sa kanila. Kasi, since lumaki talaga ako, Ap, yun talaga yung wish ng parents ko na magkaroon ng magandang bahay. Kasi yung bahay namin na parang sobrang luma. Parang kawayan, tapos may mga butas-butas na. Yun yung kinalakihan ko, Ap. Yun talaga yung request ng parents ko, Ap. Kasi sabi, before man kami mawala sa mundo, sana man lang makatira ka naman ng magandang bahay. Kaya isa din yun sa naging reason ko bakit ako inata yung business. And right now, nagpagawa na ako ng plano, Ap. Nagpa-compute na rin. Oo. Congrats. Grabe, Ap. And then, yung project na to, Ap, malapit ko na rin sisimulan kasi more than 50% ng cash ng kailangan is naka-ready na. Wow. Dahil sa Elites Empire yan, Ap. And so, anytime from now, magsisimula na ako magpapabuild ng bahay sa amin. And sabi nga ni Papa, ang 69 si Papa, si Mama, mga 64. So, ayun, deserve na rin. Sabi ko, before ako mag-settle or before ako magkaroon ng sarili kong buhay, tutuparin ko rin yung pangarap nila, Ap. Kasi gusto din talaga nila, Ap, eh. Last time din, Ap, nagbigay din ako ng motor sa kanila, cash. Binili, cash. Yan yun yung ginagamit nila ngayon. Eh, sabi ko, kung may transportation and gusto nilang magkaroon ng bahay naman this time, Ap. Sabi ko, may sasakyan naman ako. May na rin, nakapag-travel na. So, it's time na parang ano ba yung project na bubuuin ko ngayon. So, yan na yung next project. So, papatayuan natin sila ng bahay. Anong message mo sa mama at papa mo? Ayan. Nanonood sila ngayon. Ayan, kilig-kilig yan. O, diba? Thank you so much kasi pinalaki nyo akong independent na tao na goal-driven din. Bugoy-bugoy man, masayahin man, pero pagdating sa goals din, seryoso. And this is it. No, magpapatayo na tayo ng bahay dyan sa Hinatilan kasi kapag bibisita tayo dyan, syempre, di ba, maganda na meron tayong bahay na maganda na. So, I'm so excited na maitayo yung bahay natin dyan. And maraming makita ng resulta pa sa Elites Empire. Kasi maraming nagtatanong, maganda ba talaga yung Elites Empire dyan? Kasi ganito, kumikita ka ng malaki. And this time, makikita din nila yung another result na naibigay sa atin ng Elites Empire. Kaya, I love you and etong lahat na to para din to sa inyo. Ang ganda ng naging buhay mo. Thank you, Elites. Babalik ka pa ba sa pagbabarko? Ay, hindi na. Ang goal ko ngayon, maraming mga seaman na papauwiin dito sa Pilipinas. Yes. No? And iba pa rin, no? Kasama mo yung love life mo. Yes. Love Mas masarap life. pa rin kumita Loved ng ones. pera. Oo. Mas masarap pa rin kumita ng pera na kasama natin yung mahal natin sa buhay. Kasi yun yung hindi natin mababalikan eh. Kasi marami ako nakasama, yung lumaki yung maanak nila, hindi nila nakita yung paano yung first kain, first lakad, first word, and paglaki ng family, paglaki ng anak, di ba? Parang, yun yung priceless eh. Na kaya nga may nakausap din ako na kapitan, sabi niya, kung may makita lang ako na opportunity sa Pilipinas, kahit kikita ko ng 30 to 40,000, igagrab ko na. And right now, marami tayo na nandito sa Elites Empire din ng mga seaman. Oo nga. Yes. Ikaw ata yung nangunguna sa mga seaman. Marami. Ang galing. Congrats kasi because of your inspiration, dati ikaw lang yung seaman eh. Yes, Ilan lang kayo eh. And then ikaw yung first ever seaman na kumita ng 7 figures
sa isang buwan. And ngayon, sobrang dami ng sumusunod sa'yo na talagang inspiring yung story nila. And yun nga, pag sinunod mo yung pangarap mo, pag pinush mo yung dreams mo, definitely, the one that you will inspire ay yung mga taong nakapaligid sa'yo. Or those people who hear your story, those people na kilala ka, kamag-anak mo, kaklase mo, kabatch mo, ka-church, lahat mai-inspire talaga sa'yo. Kaya, congratulations for that, Mr. Intensity. Yes, thank you so much, Ap. Kung may message ka sa mga seaman na nanonood ngayon, ano yon? Ayan, shoutout sa mga kabaro na nanonood sa live na ito. And pinapanood mo yung isang seaman na nangarap lang din dati na makasampa sa barko, nangarap lang din dati na kumita ng malaki habang nagta-travel. And right now, isa ko sa mga papatunay na kahit nandito tayo sa Pilipinas, kasama natin yung pamilya, di na natin kailangan pa ilang alon pa ba yung sasagupain natin para kukita ng pera, 'di ba? Or makasama yung pamilya. This time around, nakita mo yung Elites Empire or merong nakapag-mention sa'yo, nakapag-send ng video na to, just go for it. Kasi yan yung ginawa ko. Nag-decide ako na mag-take action na sabi ko may opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, kasama yung mahal natin sa buhay, is kaya natin kumita ng sobrang laki. Kasi mas masarap pa rin kumita ng pera na kasama natin yung pamilya. Kaya grab this opportunity talaga. Kasi ito yung opportunity na nagpabago ng buhay ko at mas marami pang babaguhin na buhay ng mga seaman. Yes, and thank you so much, Mr. Intensity, for that wonderful message. Definitely, maraming seaman ang nakarelate sa'yo. And not only that, pero yung mga breadwinner sa pamilya nila or yung mga, kumbaga sila yung inaasahan sa pamilya nila, you gave them courage para gawin itong negosyo na to. Kaya, thank you for that. And Mr. Intensity, kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? It's Empire, no? Thank you so much. First of all, kasi dahil sa'yo, nandito ako sa Pilipinas ngayon. Na-experience ko yung buhay na gusto ko. Siguro kung di kita na-meet, di ba, parang feel ko, member na siguro ako sa Panot Club sa barko. Di ba? Ilang years na sumasagupa ng alon, tinitiis yung pagkami sa family, no? Nagta-travel pa rin, nag-ibang bansa, nag-chipping painting, 'di ba? Nangatok ng kalawang, 'di ba? Malayo sa family, malayo sa Pilipinas. And right now, nandito na ako. Thank you so much, Elites Empire, kasi binago mo buhay ko. At hindi lang buhay ko, kasi buhay ng family ko. Kasi dahil sa'yo, nagkaroon ng direction, and it's my path. Sabi ko nga, Elites Empire forever. Kasi dito ko nakita na ang ganda pala ng buhay na kaya makuha dahil sa'yo. Kaya thank you so much. I know na mas marami pang kagaya ko na matutulungan ng community natin. Kaya thank you so much, Elites Empire, sa pagbago ng buhay ko at ng buong pamilya. And of course, thank you so much, Mr. Intensity, for letting yourself be changed by this wonderful opportunity. Thank you din so much. Ayun, of course, thank you din so much, Up. Kasi ikaw, since day one up, ikaw nagpakita sa akin ng vision. Nung nakita ko yung business na to, sa Cebu City, nagsabi ka talaga na time will come, magkakaroon tayo ng maraming sasakyan. Sports car, nakalatag dyan, nakaparada sa harapan. That time, yung dala ko is pamasahe lang, Up, eh. Pangarap lang, and right now, natupad na. Kaya thank you so much, Up. Hinga muna tayo. Kasi na-create mo ang Elites Empire System na hindi lang ako, but ang daming buhay na nabago dahil sa iyo. Thank you so much. Thank you din. No? I met you that time. Sobrang, grabe no, parang yayaman ba tong mga to? Ang dala lang pangarap, sarili at pangarap, no? And nung time na yun, hindi pa nga tayo naka-multiple accounts. Parang one account lang, pinakamababa pa that time when we started. But now, sobrang layo ng buhay na meron ka. 'Di ba? From someone na nag-e-enjoy at masayang-masaya na sa take-out from the catering, na may take-out from catering, may mag-tip ng 100, to someone na ngayon, ikaw na yung nagbibigay ng tip, ikaw na yung bumibili ng sobrang daming cravings na kung ano yung gusto mo, and dating naglalakad papunta sa school o inaaban ng tatay, ngayon nagdadrive ng sports car mo.
And congratulations for being such a wonderful person, Mr. Intensity. Thank you. Yes, and I know you've been so inspired sa kwento ng isang kabaro. And once again, this is your Empress Pearl Hung This is your Mr. Intensity, Bong Cinco Jr. sending you Love and light!